Poverty is one of our nation's problem. And then, dyan pumapasok yung lack of education. And then, if there's lack of education, there's lack of knowledge with regards to our health. So, dyan, yung laging nagiinom, naninigarilyo, and then ang effect niyan, sometimes yung hypertension, yung high blood, and then yung minsan na stroke. So, kapag na-stroke yung isang tao, dyan pumapasok, hindi lang stroke, marami ring sakit na nakukuha din sa sobrang pag-inom, tsaka paninigarilyo, and then yung tinatawag nating sedentary lifestyle. Siyempre, wala silang trabaho, so parang yun lang yung alam nilang gawin. So, dyan pumapasok yung like sa stroke patients, yung mga na-paralyze, yung mga kalahating katawan, hindi maigalaw, hindi mailakad, dyan pumapasok yung physical therapist. So, ang ginagawa namin dyan, may mga modalities kami na ginagamit sa mga paralysis, and then yung mga numbness, at saka yung mga pain. Kasi, meron naman like yung sa kanilang speech. Iba naman ang may hawak noon, yung mga speech therapies. So, with regards to the paralysis, dyan kami nagko-concentrate. And then, actually, ang dapat yung therapist and then yung patients, parang there is a relationship na parang hindi lang magdidepend sa amin. Kasi after, kunyari, sa clinic namin, after namin silang maturuan ng ganito or magamot, pagdating sa bahay, i-continue nila yung mga tinuro namin with the help of their relatives or basta yung mga kasama nila sa bahay. Kasi malaking tulong din yun. So, as physical therapist, napakalawak talaga ng scope ng aming course. And then, hindi lang naman sa mga stroke patients, like yung mga batang pinapanganak na may mga cerebral palsy. Siguro aware din kayo sa ganong case. And then, yung mga may mga spinal cord injury, yung parang ganun din, napaparalyze din yung mga katawan due to accidents. So yun bale yung yung sa tingin kong may itulong namin as physical therapist.